While the nature of impeachment, ang tamang pananaw po dito, pareho po itong political and legal process. Bakit po political? Para po maunawaan ninyo, para hindi po kayo budulin ng mga congressman ninyo kada distrito. Baka kasi umabot sa punto na bakit hindi ka pumirma ng impeachment? Singilin po natin. Sapagkat ulitin ko ito pong impeachment, inarmasan po tayo ng ating saligang batas. Pangbalanse po ito. This is a form of check and balance. Di ba? Dito sa mga kapangyarihang impeachable officers, against sino-sino po iyan? Article 11, Section 2. Ang presidente, ang vice-presidente, ang mga maestrado o hukom ng Korte Suprema, ang mga pinuno at miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. No? Binigyan tayo ng armas Hindi tayo hinayaang nakahubad ng ating saligang batas. Binigyan tayo ng armas upang gawin nating accountable. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, si Bongbong Marcos. So, pag yung mga kongresista po ninyo, ang dami na hong pumapasok na mga balita na may pangalawa ng impeachment complaint. Ang problema, ayaw daw aksyonan o ayaw tanggapin. Ito po'y kanina, inaantay ko lang po yung latest doon po sa House of Representatives, hinaharang ng Secretary General yung tanggapan po. Ito po'y kaklasiko sa law school, pero in the interest of public service, kailangan natin siyang pangalanan. Si Attorney Cheloy Garafil, siya po yung SecGen ngayon ng House of Representatives. Apparently, yung pangalawang impeachment complaint ay ayaw tanggapin. Kanina po ito not unless may update kayong bago para may fresh update po tayo. Ayaw tanggapin. Bawal po iyon. Bawal po iyon. Hindi ho kasi nangangahulugan na meron ng naunang impeachment. Actually, naunang impeachment, impeach me ho yun. Budol po iyon. Tatalakayin po natin at huhubaran at kikilalanin kung sino itong nag-file ng kauna-unahang impeach me laban kay BBM. Salbahe po talaga itong mga ito Di ba? Yung impeachment po is a constitutional process. Dapat galangin ito ng mga abogado, ng mga kongresista, party list ka man o regular congressman. So ang nature po ng impeachment, ang tamang pananaw po rito, hindi po tama yung it's more political than legal. Hindi maling-mali po yun. Yung mga abogado, yung mga law students na naririto, para matulungan po ninyo akong i-correct. Yung inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, pag naririnig nyo, impeachment, numbers game yan, it's more political than legal. Wrong. Ang tamang sagot po ang impeachment is both. Parehas. Parehas political, parehas na legal. Political. Kasi nga po, ang impeachment, nagmumula yan sa isang political branch. Yung mababang kapulungan, yung House of Representatives, hindi ba? Diyan yan nagsisimula, hindi pwedeng magsimula sa Senado Sa House of Representatives po yan. At alam naman natin, maging sa pag-endorso pa lamang, pag-endorso hanggang sa botohan, itong mga kongresista, they will act on the basis of, most of them, they will act on the basis not of patriotism and justice. No. They will act not on the basis of doing justice to every man. No. They will act, most of them, they will act on the basis of political consideration. What's in it for me? Di ba? Kagaya po ngayon, pinanunood po natin, dapat po tayong lahat ng Pilipino ay invested dito sa nangyayaring mga impeachment mula pa lamang sa pagsampa. Imagine niyo, empleyado lang natin, yung Secretary General ng House of Representatives. Sweldado yan mula sa ating buwis. And we've been hearing reports na ayaw tanggapin yung pangalawang impeachment complaint.
Paano kung may pangatlo, pang-apat? Hindi mo yan pwedeng harangin for as long as hindi pa consumed yung timeline, again, enunciated in a very well-written decision by the Supreme Court, written by no less than Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang ganda ho doon sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives o si Martin Romualdez. Yung sultadang pong yun, talo pa rin si Martin Umabot sa Korte Suprema, tinalo pa rin ho ni Inday. So anyway, wag ho nating pangunahan. So political. They act on the basis not of patriotism or justice. Most of them will act on the basis of political consideration. Baka maipit ang budget namin, baka ako kasuhan ng Malacanang, kasi meron akong involvement dyan sa insertion, hindi ako makagalaw. Pag yan po ang reasoning ng inyong mga kongresista, wag po ninyong iboto sa susunod na halalan. Magpalit kayo ng kongresista. Bakit? Transactional po yung inyong kongresista. Wala pong pagmamahal sa bansa yan. Walang pagmamahal sa Pilipino. Sarili lang nilang iniisip nila. Yan po yung masaklap na katotohanan. That is why, importante na invested po tayong lahat. Pag-usapan natin yung kahalagahan nitong impeachment. Impeachment, again, is accountability. Impeachment is a formal inquiry aimed at making public officers accountable to the people. Legal, sinasabi po natin, impeachment is both political and legal process. Ngayon, legal. Bakit po sinasabing it's both political and legal? Political, dahil nga po ito'y dumadaan sa isang political department sa House of Representatives. And usually, they endorse, they vote not on the basis of their patriotism or them being a patriot or their being a man of justice, but rather out of their for political consideration. Or kung saan man sila nakalinya politically. Ngayon, it is both legal and political. Legal, sapagkat kinakailangan pa rin po ng pag-obserba ng due process. Mariin po at diniinan po ito ng ating Korte Suprema sa kanilang unanimous decision sa kaso ng Duterte, Sara Zimmerman Duterte versus House of Representatives. Kinanigan ng Korte Suprema si Vice President Inday Sara Duterte at sinabi niyang illegal yung prosesong naganap last year diyan sa mababang this year, 2026 na pala, last year sa mababang kapulungan. So legal pa rin po ito sapagkat kinakailangan you have to accord and you have to afford the person facing impeachment or sought to be impeached with due process. Meaning, kinakailangan mag-render sila, magbigay sila ng impartial justice. Hindi pwede kagaya nung yung nakakadiring 215 congressmen na pumirma diyan sa impeachment last year. Hindi binasa yung impeachment complaint. Hindi ito base sa kanilang personal knowledge or based on their personal reading. Di ho nagbasa ito, pirma lang. Bakit? May kapalit pong pera Yung pera po yun, pera po natin yun Diba? So dito makikita natin, hinihingi, again sa desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, na bigay mo pa rin yung due process doon sa tao na ini-impeach mo. Diba? You have to respect the rights of the officer impeached or sought to be impeached. Dapat mong ibigay sa kanya yan. Hindi pwedeng kulang. Kinakailangan mong kilalanin at bigyang buhay yung Article 3 ng ating saligang batas kung saan nakasuad dyan yung ating Bill of Rights. Malinaw po iyan doon sa desisyon, again, na talaga naman hinimay, ang linis, ang linaw ng pagkakasulat na ang ponente o sumulat po nito ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Now, binanggit din po ito. Sinasabi na ang impeachment
ay maaring sui generis. Ano po yung sui generis? Ang impeachment daw maaring katangi-tangi, kakaiba, stand alone. Mag-isa lang siya, wala siyang katulad, wala siyang kawangis, solo siya. Katangi-tangi, natatangi, walang kawangis, sui generis. It may be sui generis, but it is not purely a political proceeding. Bakit po kinakailangan nating himayin? Sapagkat sa pahayagan ngayon, inendorso na raw o pinadala na yung unang impeach me complaint laban kay BBM sa tanggapan ng speaker. Huwag ko kayo mag-alala kung may mga susunod pang magpa-file ng impeachment, pwede pa pong habulin yan. Hindi naman habulin dahil hindi po tumatakbo yan eh. We all have to remember na ang Kongreso ay naka-recess ngayon or naka-adjourn pa. Hindi pa po sila in session. Pag hindi pa in session, yung mga itinakdang araw o palugit na nakasaad again diyan sa napakalinaw na desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, hindi pa po tumatakbo yan. So yung kaninang nagfa-file na ayaw tanggapin, kalampagin po ninyo yung Office of the Secretary General ng House of Representatives. Oy, mahiya ka naman. Tanggapin mo yung complaint na yan. Bawal na hindi mo tanggapin yan. Kahit na sabihin mong pinadala mo na yung unang impeach me sa tanggapan ng speaker, walang pakialam yun, walang kinalaman yon. Sapagkat wala pang session, hindi pa tumatakbo yung 10 session days at 3 session days. Basahin mo yung desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, malinaw doon, nakasaad doon yung tamang bilang. Ano? So, hindi pwedeng sabihin purely political. Kaya dapat kung may mga susunod pa na magfa-file ng impeachment, walang magagawa ang SecGen ng House of Representatives kundi tanggapin yan. Hindi ba sumabit na dyan yung napakaangas na SecGen, akala mo miyembro din ng Kongreso, yung bata ni Tambi, ni Martin Romualdez, si Reggie Velasco, kumakaasta akala mo elected din siya, glorified secretary ka lang naman dyan, napuna din siya dyan ng Korte Suprema. Why are we discussing this? Even the personalities involved. Sapagkat alam ho ninyo, kahit kayo, kahit tayong lahat, kahit ako, we have to be invested sa issue usapin ng impeachment. Bakit? Ang impeachment po ay isang proseso na ang accountable po sa tao, hindi lamang yung taong ini-impeach, hindi lamang yung public officer na ini-impeach, hindi lamang yung taong na-impeach, whether presidente ka, pangalawang pangulo ka, miyembro ka ng Korte Suprema, miyembro ka ng Constitutional Commissions, or ikaw yung ombudsman. Ang sinasabi po ng ating batas at ng desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, those who participate in the process, meaning the impeachment process, are as accountable to their people. Lino po yun lahat po ng kasali at gustong sumali, kabahagi at gustong maging bahagi ng impeachment process, you are as accountable to our people as those who are made the subject of the impeachment. Meaning, yung mga nag-file o yung filers, accountable po yan sa tao. Bakit? Hindi mo pwedeng lapastanganin ang ating saligang batas at paglaruan ang isang proseso na ang layunin ay to protect and preserve the body politic and to promote and push for the interest of the body politic. Sino po yung body politic? Tayo po yun. We, the sovereign Filipino people. Tayo po yung soberanya So, DOJ, yung mga pulis, yung mga nagbubuwis ng buhay, huwag niyong pagtakpan, yung mga nabubuhay sa buwis, wala pong inciting to sedition. Wala pong sedition. Tumatakbo na po ang mamamayang Pilipino. Ginagamit na po ang lahat ng legal na proseso
Huwag na ninyong lapastanganin ang ating batas. Huwag na ninyong apihin ang mamamayang Pilipino. We go to the Supreme Court. We question the budget. Anong nangyari? Hanggang ngayon, walang aksyon. Nandiyan ang impeachment. Kung sasabihin ninyo na hindi pa namin ginagamit ang lahat ng proseso, nandiyan ang proseso ng impeachment. Anong ginawa? Nag-file ang impeach me. Itong mga hunyangong ito, pag-uusapan din ho natin yan. And I can freely discuss it here and about them. Why? Again, because of that well-written decision by the Supreme Court, penned by Senior Associate Justice Marvick Leonen. Po sinabi niya, those who participate in the process are as accountable to our people as those who are made subject of impeachment. Sino-sino po uli yan? Yung mga filers, yung nagfa-file ng impeachment. Yung SecGen, huy, accountable ka sa taong bayan. Huwag kang mag-asta na may mandato ka at halal ka rin at ikay nandyan sa Kongreso. Wala. Ang trabaho mo, pag may nag-i-endorso ng impeachment, tanggapin mo lang. Malinaw yun. Ang linaw-linaw doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ang linaw doon sinabi rito, basahin ko para kay SecGen. Sakaling may magpaabot sa kanya. The Secretary General, si SecGen ho yun, nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. Yung pong pinag-uusapan natin, kung ilang session days para mai-endorso, mai-refer yung impeachment complaint. Wala pong karapatan yung SecGen na pigilan yung pagtanggap ng mga succeeding o ilan pang impeachment complaint na mag-aain laban kay Bongbong Marcos. Huwag niyo pong harangin. Huwag ninyong harangin. Meron po nagpadala sa akin na update po ito na si BBM daw po ay under medical observation. Ang condition ay stable. Hindi po magbabago at hindi po lalamig ang ulo ng tao sa lantarang pagnanakaw, kurakot at korupsyon kahit may sakit pa. Ang taong itinuturong mastermind o nasa likod ng trilyong pisong pambubudol, pagnanakaw at plunder. But salamat doon sa nagpadala ng update. Hindi ho pwede na makukuha niya yung simpatsya Di ba? Wala ho kasing kredibilidad na. Negative na nga ho yung rating Kahit ano pang sabihin ninyo, wala nang naniniwala sa inyo. Ngayon, inciting to sedition ba yun? Hindi. Statement of fact po yun. Ano ang basehan natin? Di ba multiple surveys, negative na sila? Ngayon, tumatakbo ang tao. Ginagamit yung mga prosesong kinikilala, nakaukit. May garansya sa ating saligang batas, kagaya po ng impeachment process. Ano nangyayari? Sinasalaula po Again, ulitin ko sinabi ng desisyon ng Korte Suprema, hindi lamang yung taong subject ng impeachment ang accountable sa ating lahat. Kaya ho dapat kasali kayo, bahagi kayo rito sa usaping ito. Lahat po ng pumaloob sa proseso ng impeachment ay accountable. Mula doon sa nag-file, mula doon sa mga nag-endorso, sa SecGen, sa mga abogado. Bakit? Pag nag-file ka ng impeachment, it will entail government's time, it will entail taxpayers' money. Kaya nakikita nyo rito, sinabi ng desisyon, lahat ng pong nagpaloob dyan ay accountable sa taong bayan. Yung accountability ho kasi, ang impeachment is a measure of accountability. Kaya po yung ating pamagat, impeachment is accountability. Hindi po ito proseso lamang na tanggalin yung airing o yung sablay o yung kurakot o yung corrupt na public officer sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Hindi po. Hindi lamang po ito pagtatanggal. Ito po'y sukatan ng accountability. That is why ang ating pong pamagat ngayon, impeachment is accountability.
Kagaya po nung nangyayari ngayon, ang dami hong maraming natatakot. Ulitin ko mga kababayan. Katukin po ninyo yung inyong mga kongresista. Singilin ninyo, we make them accountable. Bakit ayaw ninyong mag-endorso? Bakit natatakot kayo mag-endorso? Bakit kayo nagdadalawang isip mag-endorso ng impeachment complaint? Yan ba'y bawal? Yan ba'y labag sa ating revised penal code? Yan ba'y labag sa ating saligang batas? Hindi ba't yan isang mekanismo na ibinibigay ng ating saligang batas bilang armas ng ordinaryong Pilipino upang panagutin to make the impeachable officers accountable? Huwag po ninyong tatanggapin yung palusot ng mga kongresistang maririnig ninyo. Ito po'y budol to This line, watch out for this line. I will not sign the impeachment, whether it's be for the impeachment of Bongbong or for the impeachment of Inday. Ayoko yan. Wala pong katuturan yun. Budol po iyon. Akala ho ninyo, bubudulin kayo, ang galing na statement, very statesman, ayaw niyang mag-impeach sa presidente, hindi raw siya pipirma, hindi rin siya pipirma sa impeachment ng vice-presidente. Hindi po yun. Hindi po nila iniisip ang bansa. Hindi po nila kayo iniisip. Ang iniisip nila, sarili nila. Yung budget nila, yung susunod na naman na eleksyon. Di ba? Bakit? Nakasulat po ito sa ating saligang batas Ang pinoprotektahan ng tamang impeachment process ay ang taong bayan, ay ang Estado, ay ang lipunan. Ito po yung armas na ibinigay sa atin Ang ordinaryong tao nga ho, pwedeng mag-file ng impeachment provided i-endorso. Kahit na sino, yung mga kaibigan kong jeepney drivers, kahit sino sa inyo, pwedeng mag-file ng impeachment basta't i-endorso lang ng isang congressman. Isa lang ang mag-endorso. Ibang usapan po yung butuhan. Pagdating sa form and substance. Iba po yun. Pero yung sasabihin karapatan, may karapatan po tayo mag-file ng impeachment. Subalit, kinakailangan lang na endorso ito ng sino mang congressman. Now, to simplify, hindi ho dapat iwasan ng mga kongresista yung pag-endorso Trabaho po nila iyon Again, ang pinoprotektahan po ng impeachment ay yung lipunan, yung Estado, yung mga ordinaryong tao. Kaya dapat maintindihan nating lahat, if the primary intention of the impeachment as a measure of accountability is to protect the people as a body politic and not solely for the punishment of the offender, let's talk about the first Marcos impeachment. Impeach me po yun budol po yun. Kailangan malaman ninyo, yung nag-file ng kauna-unahang impeachment laban kay BBM ay isang abogado. Yung abogado, officer of the court po iyan. Nanumpa din po iyan. Bago naging abogado, kahit pumasa ka sa bar exam, kinakailangan kang manumpa sa Korte Suprema. At bilang officer of the court, mas mataas po yung antas ng demeanor o pag-uugali o karakter ang inaasahan sa mga abogado. Bakit? Ganun po talaga Talaga pong mataas yung standard ng profesyong yan. Sino ba yung nag-file? A certain attorney, Andre De Jesus. Bakit siya dapat pag-usapan ng banggitin? Sapagkat doon sa desisyon po ng Korte Suprema na napakagandang isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ulitin ko sinabi niya, lahat ng sasali diyan sa proseso ng impeachment ay as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. Pati po yung nag-file. Ngayon, sino po yung makapal ang muka na kongresistang nag-endorso nung impeach me? Okay lang mag-endorso, pero wag naman yung impeach me. Kaya po ito nag-endorso, inuunahan po nila yung mga lehitimong impeachment complaint. Bababuyin na naman po nila yung proseso.
Kaya po hindi tinatanggap kanina ng Office of the SecGen yung pangalawang impeachment complaint dahil daw po may nauna na. Yung pangalan po ng party list, Pusong Pinoy. Wala pong puso sa Pinoy itong Pusong Pinoy. Hindi ko alam paano nananalo ito. Ang pangalan po ng kongresista ay si Congressman Jet Nisay. Kunin po niyo mga pangalan ha. Ay, meron tayo palang ano niyan. Nung kanilang press release. Pin po natin ha. Ito po. Pakita ko lang. Yan o, yung nag-file ng impeach me. Paki-screenshot nyo po para meron kayong kopya. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito eh. No? Itong mga nag-file ng kauna-unahang impeach me laban kay Bongbong, itong Pusong Pinoy ang nag-endorso na pinamumunuan po ng Congressman Jet Nisay. Di ko po kilala ito, wala akong planong kilalanin siya, except ito pong Pusong Pinoy, ulitin ko itong Pusong Pinoy party list, wala po itong puso para sa mga Pilipino. No? Wala pong puso para sa Pilipino itong Pusong Pinoy na pinamumunuan ng Congressman Jet Nisay. Binubudol po tayo nito harap-harapan kaya nakakagalit. Kala po niya mga tanga, bobo, mangmang ang Pilipino. No? Yung Pusong Pinoy, ayon po doon sa isa pang budol, yung ICI, aparato po ng budol ito eh. Yung ICI, di ba, yung Independent Commission for Infrastructure, wala po yan, budol din yan eh. Anyway, we will use yung pangbubudol nila upang hubaran itong nambubudol sa atin ngayon ng harap-harapan. Si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy. Sino ba itong Pusong Pinoy? Wala pong puso para sa Pinoy itong Pusong Pinoy. Sapagkat, ayon po sa ICI, nagrekomenda po ang ICI, pambubudol din ho yun, gamitin lang ho natin para lagyan natin ng tamang konteksto. Yung si Jet Nisay na pinuno ng Pusong Pinoy, ito po ay narirekomenda na sa ombudsman na kasuhan ng kasong kriminal at administratibo. Dahil itong si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy kasama sa tinatawag na contractors. Katunayan, doon sa listahan ng ICI na pinadala sa ombudsman, top 4, number 4 po itong Pusong Pinoy ni Congressman Jet Nisay na nag-endorso ng impeach me complaint na ifinail ng a certain attorney Andre De Jesus. Hindi po sila ngayon maaaring magsabi sa atin na sila ay mga pribadong tao o kaya ilalibel tayo. Hindi. Bakit? Sabi po mismo ng Korte Suprema, lahat ng pumalaot, lahat ng pumaloob, lahat ng nakisawsaw sa proseso ng impeachment ay as accountable to the people as those who are made the subject of the impeachment. Kasama po yung nag-file, yung nag-endorso, si SecGen na astang congressman na rin, wala namang mandato, tanggapin mo yung mga nagfa-file ng impeachment dyan. So, ito pong si Pusong Pinoy, bakit naman siya naging contractor? Sapagkat ayon po sa budol na ICI, ito pong Pusong Pinoy na rinekomendahan ng kasuhan ng kriminal at administratibo siyang nagmamay-ari ng JVN Construction and Trading. So itong si Jet Nisay ng Pusong Pinoy na wala pong puso para sa Pinoy ang nagmamay-ari ng JVN Construction and Trading. Budol impeachment complaint po ito. Kaya hindi dapat harangin yung mga iba pang magfa-file ng impeachment. Sapagkat kaya ho sila nag-file ng impeach me laban kay BBM para lang po magkaroon ng 1-year ban. They're just buying time. Alam nila mabahong-mabaho sila. Ayaw na ho po sa kanila ng tao. Alam po nila yan. Napakaraming negative na po
na survey after survey after survey after survey, no? Now, sabi rin ng ICI dito kay Pusong Pinoy na wala pong puso para sa Pilipino, hindi na dapat nananalo yan eh. Lawmakers should not be engaging in private business in conflict with their official duties. In short, bawal ang kontraktor, bawal si Jet Nisay, bawal yung Pusong Pinoy. Mahiya ka naman, nag-endorso ka pa, ang kapal naman na mukha mo. Now, sabi pa ng ICI, it must not sway the procurement process and should not participate in or for the benefit or should not participate in or benefit from government contracts. Ano ho? Yan ay malinaw na sinabi ng ICI kung saan rinikuminda niya kasuhan ng kriminal at sibil na kaso itong Pusong Pinoy. Okay. Meron pong panibagong gimmick, yung SecGen. Kakagalit po eh. Wala daw po yung SecGen na sa Taiwan. Kaya po hindi tinanggap yung second impeachment complaint na ifinail ng Makabayan Black. Ano? Dahil wala daw si SecGen. Eh hindi na papasok yan. Para lang wala nang matanggap na panibagong impeachment complaint. Bakit? Ang Office of the Secretary General ba ay isa lang ang tao, isa lang ang staff, wala bang deputy? Sino ang deputy SecGen ng House of Representatives? Ministerial lamang ho yung pagtanggap ng impeachment complaint. Huwag niyo po kaming lokohin, huwag niyo po kaming budulin. Cheloy, Attorney Cheloy, classmate, mahiya ka naman. Pasensya ka na, I have to call you out. Hindi ibig sabihin wala ka sa Pilipinas at nasa Taiwan ka. Galing ka na dyan dati, di ba? Nagmeko ka na nung araw, hindi ba? Ngayon, nandiyan ka na SecGen. Classmate, mahiya ka naman. Utusan mo yung staff mo. Kapwa tayo abogado, alam mo yung tama't mali. Ministerial lang yung pagtanggap ng impeachment complaint. Huwag kang umastang para ka ring si Reggie Velasco, yung pinalitan mo. Hindi kayo kongresista, wala kayong mandato. Sweldado kayo naming mga Pilipino. Kaya po natin pinag-uusapan ito sapagkat hindi natin tatanggapin at hindi katanggap-tanggap ang ganitong lantarang pang-iinsulto sa kamulatan nating mga Pilipino. Ministerial lang ho yung pagtanggap ng impeachment complaint. Huwag nilang harangin. Mahiya ka naman, SecGen, Cheloy Garafil. I hate to do this to you, we're classmates, but sinabi ko na paulit-ulit, I will always side with the Filipino people. Malaking kasalanang hindi mo tanggapin, hindi mo utusan ang iyong tanggapan na tanggapin itong impeachment complaint. That is why I run to you, my beloved countrymen, lahat tayo dapat invested dito. Kalampagin natin itong House of Representatives, itong SecGen, itong Attorney Cheloy Garafil. Huwag naman, huwag mong gawin yan. Utusan mo ang iyong deputy, ang iyong staff. Huwag ninyong gawing mangmang. Harap-harapang pambabastos yan sa aming mamamayang Pilipino. Tanggapin ninyo. Kung walang kasalanan si DBM, bakit ba masyado ninyong bine-baby? Hindi ba't pag presidente ka, lahat ng resources na sayo, hindi dapat hindi tanggapin ang impeachment complaint. Bukas, sarado ang Kongreso, Biyernes eh. Friday, Saturday, sarado eh. Paanong Monday kung wala pa rin yung SecGen? At talagang umalis siya ng 1 month, ibig sabihin wala nang ibang impeachment complaint na makakalusot. Bawal po iyan. Kalokohan po yan, panloloko po yan. Kaya dapat natin pinag-uusapan yung ganitong napakahalagang mga usaping panlipunan. Ano? Pag-usapan natin ito
kinakailangan lahat kayo kasali. Mantakin ho ninyo. Kontrolado na nila ang Department of Justice. Kontrolado nila ang Ombudsman. Magandang simula ng investigation ng Blue Ribbon. Ano hong ginawa? Tinanggal si Chairman Dante Marcoleta sa Blue Ribbon. Tinanggal din yung Senate President. Bakit? They want to control all agencies and departments of the government. Nang sa ganoon ay hindi lalong lumantad at mabulilyaso yung kanilang pagnanakaw. Kontrolado nila ang polis, kontrolado nila ang militar, kontrolado nila yung military and other uniformed personnel. Saan patatakbo ang sambayan ng Pilipino? Kakasuhan, tatakutin ng inciting to sedition, rebellion. Ginagawa yung naayon sa saligang batas. Hinaharang ninyo yung mga nagbubuwis ng buhay. Sana makita ninyo kung paano sinasalaula. Yes, we should all uphold, defend, and respect the Constitution. But moms, sirs, ito ba? May tuturing nyo pa na respeto, pagtaguyod, pagprotekta sa ating saligang batas? Ayaw tanggapin yung another impeachment complaint laban kay BBM dahil wala daw yung SecGen? Wala bang staff yung SecGen? Nandoon naman yung kanyang deputy. At bakit walang deputy? Hindi po maaaring walang deputy. Hindi ho ba oras ngayon ng trabaho? Hindi ba ang sahod nila ay kagaya rin ng sahod ninyo? Taxpayers' money? Bakit walang deputy SecGen? Ulitin ko, yung mga nagbubuwis ng buhay. Naririnig namin kayo. Sinusunod natin lahat ng naayon sa saligang batas. Pero tingnan ninyo kung paano walang hiyain ang bawat aksyon ng mamamayang Pilipino.